So speaking of Davao ulit, mga kababayan, nako, eto, si Vice Ganda kinukulata ng mga taga Davao. Ano po, may nalalaman pa silang persona non grata daw ho si Vice Ganda. So matatawa ka dito sa mga to, no? Pagka si Duterte ang nagjo-joke, okay lang. Pero kapag kaho sila o pag ibinalik sa kanila, meron pang mga nalalaman na persona ng grata, anak ng tinapa. Sabi dito, Davao City Councilor. Ito po ay may kaugnayan doon sa sa concert po ni Vice Ganda na nothing beats the jet ski holiday. From Manila, papuntang Manila, manggagaling ng Maynila, papunta ng ICC. Sa The Hague, di ba? Davao City Councilor to file resolution versus Vice Ganda for mocking ex-President Duterte. Paano naman yung pagmamak ng dating Pangulong Duterte sa Panginoon? Naalala niyo yun? Bakit wala kayong naging doon? Wala kayong naging hakbang? Baliktad din ang utak nyo dyan, Baliktad. Nako Mark, baka ikaw naman ang ipa-persona non grata doon sa Davao. Pakialam naman natin mga kababayan. Wala naman akong planong pumunta doon. Baka pag pumunta pa ako doon, nakakahon na ako. Diba? Okay lang. Sa akin, okay lang. Walang problema. Persona non grata. Kahit na, alam mo naman na madami o majority ng mamamayang Pilipino yung nakasuporta sa iyo. Di ba? Basahin natin to. Davao City, Mindan News, August 11, City Councilor Danilo C. Dayang Hirang. Siya pala. Said he will submit a resolution Tuesday against TV host, comedian Vice Ganda for his performance that mocked former President Rodrigo Duterte. Hindi nyo naman alam, baka mamaya yung iba sa inyong mga kababayan natutuwa pa kay Vice Ganda. Di ba? Natutuwa pa at hindi nyo sigurado na lahat ng inyong mga kababayan gusto si dating Pangulong Duterte. Di ba? Akala yata nila buong Davao gusto ang dating Pangulong Duterte. Baka nakakalimutan nyo, merong mga taga Davao na ayaw sa mga Duterte. Merong mga taga Davao na ayaw kay Digong. Sabi ni Libra October, Digong mocks God. Dapat ipersona ng grata yan si Digong sa langit. Di ba, mga kababayan? Total, minura niya ang Pope. Minura niya ang Panginoon. Paano naman kung tayo ang mananawagan? San Pedro, ipersona ng grata mo si Digong. Bakit? Kasi minura niya yung Panginoon. Minura yung Pope dito sa kalupaan. Persona ng grata mo, malapit na to, ha? Malapit na to. Taot chance na to. 80 na to. Papunta na to. Hindi, wag na tayong maglokohan, mga boss chipamo, sir. No? Harapin natin yung realidad. Malapit na ang dating Pangulong Duterte. Taot chance. Ang buhay naman po ng tao, mga kababayan, buenas ka na kapag makanubenta ka. Di ba? Tingnan mo. Si Remy Nopiel, sabi ni Remy Nopiel, si ballpoint man, taga Davao, pero ayaw kay Digong. San Pedro, pag ito dumating sa iyo, no? Pag ni-review mo, yung mga ginawa ng dating Pangulong Duterte dyan, sabihin mo, persona non grata ka dito sa langit. Bakit? Minumura mo ang Panginoon. Di ba? Duterte won as mayor of Davao City in the May 12 election but has been unable to assume office as he is being detained by the International Criminal Court in The Hague, Netherlands to face charges, crimes against humanity. Kaya lang naman tumakbo para pagka-mayor niya si dating Pangulong Duterte para hindi humawala ka sa kanila yung balwarte nila. No?
Kasi po kung paglalabanin mo si Baste Duterte tapos po Carlo Nograles, tingin ko po yun ilalampaso. Pero siyempre, iba ho yung si Digong, mga kababayan, pag kinalaban o pag kumalaban kay Carlo Nograles. Yun, may tulog talaga. Kaya nga natalo si Nograles ho eh, no? Pero kung Baste versus Carlo Nograles ho, mga kababayan, isang lawyer tapos isang Max Alvarado lang, wala, lalampaso yun. Kaya napilitan ang dating Pangulong Duterte na tumakbo sa pagka-mayor kasi alam niya ilalampaso si Baste Duterte. Yan naman yun kaya kung bakit tumakbo yan. Pero alam din nila na hindi naman makakaupo yan. Pinanghawakan na lang nila kasi nga mawawala sa kanila yung baluarte nila. Akala siguro nila walang case kapag nanalo sila bilang mayor. Yun din ang iniisip niyang mga yan. Pagka nasa posisyon, kaya nilang mapangalagaan ang kanilang sarili nang hindi mahuhuli. I plan to pass a resolution on Tuesday. Sabi nung Congress, konsehal. He said, adding the comedian was treated well by the president, especially during the interview. Mga bossing. Naku po, tigilan nyo na yung mga ano nyo. Persona ng grata. Mukhang baliwala naman ho kay Vice Ganda eh. Di ba? Mukhang baliwala naman ho kay Vice Ganda, mga kababayan. Mukhang okay lang. At saka eto ho baka nakakalimutan ninyo. Baka nakakalimutan nyo sa Davao na ang nagpasimula nung joke na ganyan, si dating Pangulong Duterte. Yung jet ski. Sabi ni Jordan G o HMHK. Bakit ganyan yung pangalan mo, Jordan G? HMHK. Becky ka ba? Deadma, si Vice Ganda. Hindi ho. Ang iniiyak pa, mga kababayan, ng mga DDS, sabi, 20 million na si Vice Ganda. Ngayon, 19 million na lang daw, mga bossing. 19 million. Ang akala nila, 1 milyon yung nalagas, mga kababayan, kay Vice Ganda. Pero hindi ho. Halos lang ho yata eh. Halos wala pa pong 200,000 eh. Kasi kapag ganito ho yan, mga bossing, kapag kami, kagaya niyan, makikita nyo ho doon sa Mark Ramos, ilan ba tayo ngayon? Makikita nyo na meron tayong 537 followers ho, mga bossing. Pagkaya naging 536, hindi po ibig sabihin na flat na 536,000 na lang yan.